Hello guys, so welcome again sa another vlogan. So ngayon guys is i-unbox natin itong nabili natin sa Lazada na radiator fan motor ng Ford Fiesta. So ayan guys, so nabili ko to sa Lazada for around 3,090 since may kasamang shipping. So ito guys yung ipapalit natin sa motor ng Fiesta. So nasa 14 years na tong radiator fan natin. So ayan, samahan nyo ako. So ito guys, yan. So since malamig pa yung makina natin, hindi pa umiikot yung fan niya. So buksan ko yung aircon, tapos after nang patayin ko, makikita nyo yung ganong kalakas yung kalog. Yan guys, so AC on. So pag ganyan naman na normal na under, wala siyang kalog, hindi siya nagbabibrate. Yan. Actually okay pa yung hangin niya eh, malakas pa. Tsaka hindi pa siya yung temperature niya normal pa rin. So goods pa, kaso nga lang yun ang susolusyonan ko kung may kalog na yung motor niya. So ayan guys, papatayin ko yung fan. So ito na guys yung na-order nating fan. So na-unbox na natin guys to. So na-order ko to sa Lazada, kaya ayan, ang tatak niya is Nitro. Ayan nakalagay. Rad fan motor at NFM 7573 Ford Fiesta. So na-order ko to sa Lazada 3,094 kasama shipping. So ito, motor lang talaga siya. So marami kasing mura sa Lazada eh, pero since meron akong ka-Fiesta rin na nagsuggest nito, yan, so magpo 4 years na yata sa kanya, okay pa rin naman. So ito na binili ko, mukhang trusted naman. So made in Malaysia yata. Tingnan natin, may tatak siya no? Made in Malaysia, Nitro, made in Malaysia. So sana masolusyonan yung kalog na or vibration dito sa fan ko. So ayan, baklasin na ulit natin since nakaraan is binaklas ko na. So mabilis ang baklasan na lang to. Ayan guys, so inangat na natin tong Fiesta. So para siyempre makalusot tayo sa ilalim. Pero before guys natin siyempre lumusot sa ilalim, ayan, ang matatanggalin natin dito ay itong airbox para siyempre maluwag yung access. Next is ito may clip dito. Dalawa lang naman clip nito, ayan o, clip nito. 1, 2, nakatago dito. Ayan. So tapos sa ilalim, ito meron ditong bakal yung brace. So tatanggalin lang natin yan or luluwagan lang natin para magkaroon ng access tong pagtanggal natin ng assembly. So yun guys, so tingnan natin, papakita ko step by step gagawin ko. So for now, itong airbox muna tanggalin natin. Siyempre gagamit tayo ng mga torque screw. So ito, luwagan lang natin itong sa may airbox. So ang gamit dito is T20. Yan, T20, luwagan lang natin to. Yan, so clip lang naman yan. So next is ito, syempre para matanggal lang natin itong fan. Then pag natanggal natin to, takpan lang natin para hindi pasukin ng alikabok. Ayan guys, natanggalan natin. So hatakin lang natin pataas. Ay, hindi pa pala. Ito pala guys. So kailangan natin hatakin din itong, yan,
Takin lang guys natin. Takin lang guys natin to. So, natanggal na guys natin yung airbox. So, may kawit lang dito. Then, next natin is, bago tayo lumusot sa ilalim is ito. Ito, angat natin to. Yan. Angat lang yan. Tapos, tulak. Ayan, para matanggal lang sa pagkakaklip. Ito rin same dito. Angat. Siyempre, ingatan yung maputol yan. Angat. Tulak. Ayan, so ano siya sa pagkakakawit. Ayan, so sa baba naman guys, so meron lang din tayong iaangat doon, tapos baba. So tanggalin muna natin yung mga clip, yung mga power supply. So yun guys, sa ilalim na tayo So ito lang naman yan, power supply ng fan at saka resistor block. So resistor block di ko pa nakapalitan. So next time ko papalitan yan. So unahin muna natin tong radiator motor. So dito guys sa radiator motor, yung power supply niya is ibababa lang to. Pag make fit guys, pwede nyo spray ng DW40 para lumuwag. Ayan, bubaba nyo lang yan. Yan, bubaba na. Tapos atakan nyo lang pababa. So dalawang kamay dapat. Since nakako yung phone ko dito, so baba muna natin. Tanggal na. Yan. So, tanggal yung power supply. Then next guys is yung mga clip lang. Ayan, nakabaon lang. Nakabaon sa cable tie. Ayan, tanggal. Meron dito sa isa sa taas. Ayan. Ayun. Then next guys, ito. Nakaklip lang din siya. Tsaka ito, dalawa. So kailangan mo lang itaas to. Itataas lang natin yan. Kasi natagal natin yung clip doon sa taas. So yun, pakita ko guys. Then before yun, so ito yung sasabi ko rin hindi natin baklasin. Para yung bakal dito is tumiko. Yan. Yung support dito, adjust lang natin papunta ron. Yung bakal na to. Para hindi tayo magtanggal ng mga radiator hose. Ayan guys, so yung size ng thread dito is 8mm. So ayan para lang mag-adjust dito sa radiator assembly. So ayan. So dandahan natin tanggalin guys. So tingnan nyo kung makikita nyo yung video. Ito guys lang yung mahirap talaga dito. Parang puzzle. Ayan. So natanggal na. Dandahan. Baka sira. So nakita nyo guys, ito dito siya tumaan kanina, so kailangan talaga tanggalin to, luluwagan lang pala. So yun guys, nabaklasan natin tong radiator assembly. So sana wala pang tama tong radiator fan assembly natin. So dito sa motor, ilang mm ba to? Yan guys, ito is 8mm din. So reverse yung thread nya. So yun, so kailangan nyo pigilan yung fan, tapos ikutin nyo. Ayan. So yan guys, so once matanggal nyo, yan, maangat nyo naman agad yan ng maluwag. So diba,
So ito na yung motor niya. So wala namang kalog. Maganda pa yung motor niya. Yun lang. Ang masama is yung assembly or itong fan niya may problema. So last time guys nilinis ko na to eh. Yan, so baklasin natin yung motor din. Kabit na natin yung bago. Yan, para guys naman sa motor syempre. Meron siyang tatlong screw. Ayan, torque screw pa rin yung gamit is T25. Tada! So ito guys, baklasan natin motor niya. So compare natin sa nitro fuse. Yan guys, compare natin side by side sa nitro fuse. So same na same naman, pati mga butas, size, yan, pati likod same din. Yan, hopefully guys masolve yung issue natin. So pag inikot, compare natin yung pag-ikot. Ito na best wala, ito meron. Hindi siya makikita sa camera pero yun, gumagalaw niya, gagalaw na yung motor niya. Ito totally wala. So hopefully masolve. So kabit na natin guys. So hindi ka naman mamali dyan, isa lang naman yung lagayan niya. Yan. So hindi ka naman mamali dyan, isa lang yung lagayan niya. So palit na natin. Ayan. Tanggalin natin yung bagong screw niya. Yan. Bago natin ilagay yung fan guys, so hipitan mo natin yung tornilyo sa likod. So kabit muna natin. Okay guys, mukhang goods na. So compare dun sa before, pinikot ko siya, may nagbabibrate. So ngayon mukhang wala na. So I think mukhang masosolve naman natin yung issue natin.
Okay. Pasok natin dito. Ayan guys, so nadapat na, sakto na. So nag-lock na siya. Double check natin sa ilalim. Okay guys, ayun, lapat na rito. Lapat na. So wiggle check. Mahigpit na. All good naman na. Balikan natin yung siyempre yung mga tinanggal nating screw. Tulad dito sa ilalim. Sa iba guys, ano nakikita ko, nagde-drain pa sila ng coolant para matanggal to. So sa akin ito ginawa ko. Hindi na ako nag-drain. Yan. Tapos kabit natin yung siyempre yung mga power supply. Ito. So kailangan marig muna kayong tick para mag-lock siya. Ayun, lock na. Same dito. So hopefully, tapos di pala kasukat, ano, patay tayo dyan. So virgin pa to. Hanggat wala kayo narinig, yan, okay na. Hindi siya maglalak hanggat hindi siya nakalapat eh. Yan, makikita nyo. Hindi siya maglalak hanggat hindi niya ilalapat. So ayaw pa mag-lock, hindi pa siguro lapat. So hipitan ko lang guys to. Ayan guys, so na-lock na. Naikpit lang, so tulak nyo na lang ng screwdriver. Alright. The next, siyempre guys, yung mga tinanggal yung clamp, cable tie. So ibalik nyo, tulad dito, ayan. Pag ayaw na, so paraanin nyo na lang kung na lost thread na. Ayan. Ito, na lost thread na to. So lagyan ko lang ulit ng cable tie to para hindi mag-wiggle-jiggle dito. Ayaw na. Tapos dito sa taas, meron din dito sa taas. Ayan, yung mga tinanggal natin. May slot dyan. So pasok nyo lang. So safety ng wire. Makainin ng fan yan. Ayan. So hopefully wala na kumalog. So ayan guys, mukhang goods na. So balikan natin yung airbox. Ayan guys, so naibalik na natin. So ang gagawin na natin is i-test natin kung gumagana yung fan. Ayan guys, so mandar na yung fan. At least working. So tama naman syempre yung hangin niya papasok. Hindi pa buga. Hindi pa punta sa radiator. Paikot ng radiator dapat. So yun guys, mukhang solved naman na. So try kong patayin. Obserbahan ko muna kung may kumakalog-kalog pa. Ayan, hindi siya kumulog. Ayan, sa mga same yung issue rito na nagbabibrate yung fan motor. So double check nyo mabuti kung same tayo para hindi tayo masyadong gumastos ng malaki. Kung buong assembly na Orig Ford yung papalitan nyo, I think nasa 11,000 pataas yung assembly ng Orig Ford eh. Sa Shopee maraming mura pero hindi ako nakasigurado syempre. Mas okay yung Orig pa rin nakalagay na assembly, tas motor lang yung papalitan. Ayan, nasa almost 20 minutes o 20 to 30 minutes nang umaandar itong sasakyan guys. So ayan, nakikita nyo naman yung coolant ko from OBD2 na nakukuha. Then dun sa in-install ko rin na yung grade gauge, nasa 91, nasa 90. So may difference silang konti. Ito kasi nakarekta sa coolant dun sa radiator hose. Ito naman is OBD2. So sensor talaga ng sasakyan to. So mukhang stable pa naman. Yan, so far so good. Maganda lang talaga na may sensor ka or digital sensor para nakikita mo yung accurate na temp. Then may alarm din syempre to. Pag nag 105 to, mag-a-alarm yan. So same din dito sa OBD2 ko. Ayan. So ano lang guys to.
cellphone lang, tapos itong OBD2 ko, ayan. So wala yung cover niya kaya nakalaglag lang siya. So nasira yung clip so tinanggal ko muna. Then Android phone. Ayan. So yun guys, so far so good. So I think mukhang good naman yung nitro na tatak. So guys, ayan, sa traffic na tayo, natetest ko sa traffic. So 90 to 91 lang yung temperature niya. So, usually tumataas ng 94 to 93 pag ganitong traffic eh. Ayan yung na-observe ko. 90, 89, 90. Yan, kanina pa manda to, walang patayan. Siguro magwa 1 hour na. Yan. Goods pa rin.